Pagpalain tayo ng ating Panginoon saan man kayo naroon sa buong mundo at saan man kayo nakikinig. Nawa ay sumaatin ang biyaya ng ating Panginoon. At minsan pa welcome sa Gospel 24/7 na kung saan ang ating layunin, ang ating passion ay makapaghatid ng mabuting balita at ating ma-expound ang scripture verse by verse, word for word hanggat maaari sa tulong ng ating Panginoon sapagkat gusto nating alagaan ang ating buhay pagsamba, buhay pananampalataya at buhay pagdilingkod. Sa ating topic ngayon ay napaka-importante dahil nasa stage 2 actually tayo, stage 2 na tayo na kung saan ay na-lost ni na-lost ni Job ang kanyang kalusugan. Type ko lang yung ating pinaka nagkamali na letra. So balik natin para sa ating PowerPoint. Okay. So ibigay natin ngayon ang ating PowerPoint. Ang ating title ngayon ay tungkol diyan sa sinasabing stage 2 ng kanyang suffering. At ito ay galing tayo sa stage 1 and this time sa kanyang stage 2 ng kanyang suffering. Actually, there are 5 na stage ng suffering ni Job. At dito sa stage 2 ay nawala. He lost his health. Ngayon ay kapag kayo ba ay tinamaan ba tayo ng karamdaman na napakabigat, ano ang naging pakiramdam? Ano ang nasa sa isip natin? Ano ang at that time dumarating sa atin na nakita natin na first time natin na nagkaroon ng matinding pagsubok, struggle doon sa ating kalusugan na sabi pa nga sa Tagalog ay nalagay tayo sa medyo bingit ng kamatayan. I hope na hindi pa natin nararanasan at I hope na matagal pa yan and I hope sa biyaya ng Panginoon yan ay dumating na kung saan ay hindi naman tayo magsasuffer kundi process, bahagi pa rin ng process at sa pag-aaral natin ito bagamat ay medyo may pagka-negative yung ating mga title pero it's a good thing na mapag-aralan natin sa panahon na ito yung crisis na dinadaanan or crisis na dinadaanan ng bawat mananampalataya and actually not only the believers but all countries or nations of the world ay may mga crisis na dinadaanan. The good thing is may sagot ang salita ng Lord sa mga mananampalataya at inaangkin natin na maiintindihan ng mga mananampalataya lalo na kung tayo ay intentionally na hinahanap natin ang kanyang kalooban. So, ang tanong ko sa ating lahat ay ano ang pwedeng lumabas sa ating mga labi bilang reaction natin kapag dumaraan tayo ng matinding krisis sa buhay lalo na kung ito ay may kinalaman sa ating kalusugan. Of course, ang sagot diyan mga kapatid ay depende sa bawat isa sa atin. Walang universal na iisang sagot kundi maraming sagot diyan. Mayroon minsan ang mga pagsubok na ito na may kinalaman sa ating kalusugan ay nagdadala ito ng lungkot, nagdadala ito ng reaksyon ng pagkalungkot, reaksyon ng pagtamlay ng ating tiwala sa Panginoon. Nagdadala din ito ng pwedeng repentance, pagsisisi at nagkakapagnilay at naiisip-isip yung mga bagay na pagkakamali in the past and pwede rin naman na magdala ang mga mabigat na karamdaman magdala sa atin sa isang pagkapuot o pagkainis o may kaunting pagsisisi o paninisi at kuminsan yung we blame yung ating Diyos, biniblame natin ang iba, biniblame natin. Pwedeng ganun ang mga reaction natin. Gusto nyo bang malaman ang reaction ni Job? Okay, yan ay dadaanan natin sa pagtalakay natin ng kanyang mga salita. It's a good thing na
Ang layunin natin sa kabila na kung saan ito ay mahirap na kalagayan ni Job, and tinatalakay natin yung atin din mga dinadaanan sa buhay, marami yan, napakarami niyan, I'm telling you. At exemption, walang pupwedeng makatakas. Lahat tayo ay dumadaan, maliit, malaki, kaya importante na makinig tayo sa mga aral na ito na kung saan ay ating sinisiris yung mga tao sa Biblia na kung saan ay sinubok ng Diyos. Okay? So natandaan natin yan, at mayroon dalawa na tinutukoy ang Biblia na kung saan ang pagsubok ay dahil sa paggawa ng kabutihan o kalugod-lugod sa Diyos, at mayroon naman na pagsubok na kung saan ay dahil sa gumawa tayo ng wrong o na mayroong doing, and yung isa ay doing what is right. I think sa ganyang bagay pwede natin siyang ilagay sa kategorya na dalawa. So mayroon suffering, it's either of the two, doing what is right and doing what is wrong. So parehas lang po pwedeng mayroon suffering, but ang kinakatigan ng Biblia ay yung tayo ay kahit may suffering at nahihirapan in a way, pero dahil naman sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. At yun naman ang kinakampihan o gusto o kalooban ng Diyos, na bagamat tayo ay dumaraan sa ganon, pero naman ito ay dahil sa ating pananampalataya. So dito uli ang tanong ay, anong kaya ang naging reaction ni Job sa pagkawala ng kanyang kalusugan? At pangalawa, ano yung nakasulat dito sa ating babasahin sa chapter 2, kung anong klase ng affliction na dumating sa kanya. So we will find out, and let's do this, and almost mayroon tayong 5 pag-uusapan ng mga bagay, at syempre along with that yung scripture na ating tatalakayin. Una ay nagkaroon ng appearance si Satan before God muli sa second time, kung hindi ako nagkakamali. And then on another day, the angels came and present themselves before the Lord, and Satan also came with them to present himself before him. So mayroon na namang nangyari na appearance o paglitaw ng adversary na ito, at tama na kumbaga ay and then dito ay the Lord said to Satan, "Where have you came from?" Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." So tama si Peter nung sinabi niya, the devil is roaring like a lion looking for someone to devour. So iyan ang nakalagay sa verse 2. And dahil dyan ay sa verse 3 ay kung saan ay dinipensahan, nagsalita na naman ang Panginoon in a way ng pagtatanggol at pagmamalaki about sa integrity ni Job, leading doon sa issue ng pananampalataya. So importante yun. And then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is a blameless and upright, a man who fears God and shun evil, and he still maintain his integrity through you incited me against him to ruin him without any reason." Okay, so dito ay unawain natin yung dulo, and he still maintain his integrity though you incited me against him to ruin him without any reason. Okay, so yan ngayon yung verse 3 na kung saan ay makikita natin na syempre ay pinagtatanggol, dinidepensahan yung integrity ni Job, kahit yung unang suffering na inabot ni Job ay yung lost niya ang kanyang possession, and na-lost niya ang kanyang mga anak. Okay, so dito ay
verse 3 ng chapter 2 ay nagkaroon uli ng pagtatanggol ang Diyos sa kanyang katatagan or integridad ni Job. Now, number 3 ay dahil doon ay nagkaroon ng challenge si Satan about yung sincerity ni Job sa kanyang pananampalataya. So dito, sinabi sa verse 4, skin for skin, Satan replied, a man will give all he has for his own life. So madaling intindihin na kung kayo ay tinatagalog naman natin, dito ay nagkaroon ng bargain and nagkaroon ng argumento, pinut forward ni Satan na kung saan ay ang taong yan ay ibibigay niya lahat or siya i-give up niya lahat para sa kanyang buhay. Ang ibig sabihin niyan, pag ginipit mo yung buhay niya ay kahit i-give up. So implying na pati ang Diyos i-give up ni Job kapag buhay na ang nakataya kay Job. And then, dahil dyan ay verse 5, but now stretch out your hand, ito yung specific, and strike his flesh and bone, and he will surely curse you to your face. So dito ay naka-specified yung kahilingan ng adversary na kung saan ay hinihingi niya na i-strike o saktan ng physical si Job as part ng suffering ito na darating sa kanya. And then what happened next? And then syempre ay inalaw ng Diyos na i-test siya. Subalit naglagay ang Diyos ng limitasyon. The Lord said to Satan, very well then, he is in your hand, but you must not, or you must rather, spare his life. Okay, hindi pwedeng umabot sa kamatayan, pero inalaw ng Diyos na kung saan ay ilagay sa kamay noong accuser, adversary, na kung saan ay humihingi na i-test yung ma-destroy, actually hindi tinitest, kundi ang layunin of course ng kalaban ay sirain yung pananampalataya ni Job na kung saan ay with integrity and a man who is blameless and who honors God and worship God, and gustong sirain ng kalaban yung faith dahil yun ang hanging thread doon sa kalalagayan ni Job in spite ng losses niya ng mga material ari-arian and mga anak niya. And dito ay ang nag-iisa na kung saan ay kung bakit siya ay may katatagan dahil ang faith niya ay buong buo na nakalagay sa Diyos. Na doon sa mga sinasagot niya, nagpapakita ito ng humility na the Lord give it, the Lord take it, or he gave and he take away, and then he worship God. And so doon nagpapakita ngayon na hindi na siya shattered yung kanyang paniniwala at hindi pumapasok yung negative, mga pangit na kaisipan kahit na sobrang masakit na sa damdamin ang kanyang dinadaanan. Tayo ba kaya ay magkakaroon din kaya tayo ng ganon katatag at ganon katibay na pananampalataya? Ang sagot ko dyan, absolutely yes, because hindi naman inaalaw ng Lord ang mga pagsubok beyond our capacity to resist or remain firm. Ibig sabihin, tansyado ng Lord, at kung tayo man ay parang dapang-dapa at parang natalo o parang hindi na natin kaya, it is because na sa panahon na yan ay pinili nating mag-give up. Pero ang totoo niyan ay buo na yan, na anuman ang dumating, literally I'm telling that, anuman ang dumating, settled ka na bandang huli. Lord, it is up to you.
It is up to you, and I am only your servant. You can do whatever you want, because anyway, my calling, my purpose in life is to follow you, to believe you, and to glorify you whether I am alive or not alive. So yan po yung mataas nating katungkulan at relasyon sa Panginoon, hindi takbuhin, okay? So dito ay makikita natin yung pag-allow na yon, that means na ang Diyos ang may control pa rin sa pagsubok o challenge or crisis or suffering na ito na dinadaanan ni Job. And then yung may control, at ibig sabihin mayroon nakalagay na limit na nilagay ang Diyos. Very clear naman sa scripture, you must spare His life na sinasabi. Sa verse 6 yan. And then dahil doon ay verse 7, dito ay dumating na yung bagay na napaka painful physically, at ito ay dahil physical, ito na ay personal. So hindi na ibang tao o kamag-anak o kadugo, kundi siya na mismo ang dumaranas noong pain and or suffering na ito, na physical suffering ngayon ito na dumaan sa kanya. Verse 7, so Satan went out to from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the sole of his feet to the crown of his head. So ito ay mga sugat na masakit, painful sores. Okay, so ito ay hindi magandang kalalagayan na kung saan ay hindi at this time hindi alam ni Job. Bakit at this point in time hindi pa rin nakakaintindi si Job? Wala siya naiintindihan na itong lahat ng ito ay mayroon conversation, may pag-uusap, and then ito ay pagsusubok ng kanyang kalalagayan. Of course, maaring naintindihan, yes, pagsubok ito, but then yung totality ng pangyayaring ito ay wala sa kanyang pangunawa. Hindi ito nakalatag sa kanya. Okay? Kaya at it means to say na kapag nananampalataya ka sa gitna ng mga hirap na dinaraanan mo, actually yung temptation, bakit yung tanong, bakit, pero ang masasabi ko based sa ating pinag-aaralan at sa salita ng Lord, you don't have to know exactly the reason and the whole reason why it is happening to you, because it's up to God na reserve sa Kanya, and kung sakaling ipaalam niya sa atin ng kaunti, and then tayo ay pinagpala na, but then it belongs to God, the whole reason. Kaya si Job at this point in time, wala siyang alam at wala siyang naiintindihan na malawak at yung the whole story, but anyway, he decided, He made his stand na siya'y magpupuri sa ating Panginoon. Okay, so dahil dyan, let's go to dun sa number 8 or chapter 2 verse 8. Then ang sabi doon ay, then Job took a piece of broken pottery and scraped himself with it as he sat among the ashes. So naupo siya sa abo, at dahil doon ay yung idea ng scraping na sinasabi kung bakit, sapagkat marahil ay to alleviate yung pain, and then scratching would do a little bit, or maybe yung ma-idea na medyo mabawasan man lang o ma-divert it, so whatever the purpose kung ba't niya ginagawa iyon, and then syempre mayroon dahilan, and then no need na nating pag-usapan, masakit talaga yung kanya nararamdaman mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang uluhan, ay napuno siya nitong napaka painful na sore. Okay, yan ang nakalagay ngayon. Now,
Dahil dyan, sa verse 9 ay nangangailangan ba siya ng tulong? Absolutely. Nangangailangan ba siya ng suporta? Absolutely. Kailangan ba niya ng comfort? Absolutely. Nahihirapan ba siya? Yes na yes. So dito sa pagkakataon na ito ay isang paglalarawan ito ng limit or limitasyon ng tao na kung saan ay manatiling matatag sa gitna ng napakahirap na kalagayan. Well, Job is an example to us all na sa ganitong pagkakataon ay nahihirapan ka, matitempt ka talaga na makapag-isip din ng masama. So dalawa lang yan, makapag-isip ng mabuti, makapag-isip ng masama. Kayo ba'y nagkaroon na ng pagsubok na nauwi sa pag-iisip ng negatibo? Or nauwi sa pag-iisip ng positive na bagay? Pwede kayong mag-react, mag-comment or mag-thumbs up kung kinakailangan. You can participate, it's okay. Nakakatulong 'yan para lalo pang ma-spread ang pagmemensahe natin to sa buong algorithm. Okay, so it's a good thing nagpa-participate tayo. Go ahead po. And dahil dyan ay sinabi ng kanyang wife, okay, doon sa kanyang physical and personal na pain or suffering, said to him, "Are you still maintaining your integrity? Curse God and die." So, ba't naman nagkaganito, no? It means na ang taong ito, ang kanyang asawa, ay nasa desperate na rin na kalalagayan. At ang ibig sabihin ay we can guess, we can imagine, or we can interpret na bakit parang gusto nung wife niya na alisin na yung integridad ni Job, iwanan niya na. Sapagkat naiisip niya, well, kung si Job ay hindi na siya mananatili na sa kanyang integridad, maaring tuluyan na siya ng Diyos. In a way, parusahan siya at talagang tapusin na ang kanyang buhay. It means na maaring ang thinking ay para matapos na yung paghihirap. So, therefore, nung nagsasalita yung kanyang wife, na kaya siya buhay pa rin dahil si Job ay hindi niya winawala ang kanyang katatayuan or integridad sa harapan ng Diyos. Meaning, nananampalataya siya, meaning hindi siya gumagawa ng kasalanan. Kaya ang problema nga lang, ang tingin, ang perspective noong kanyang asawa ay, well, kung aalisin mo yan, in a way, and then i-curse mo ang Diyos, susumpain mo ang Diyos, and then die. Kumbaga, dahil doon ay siya'y maaring gawaran ng kamatayan. So, yun ang binabanggit ngayon. Ito dito sa portion na ito, hindi ito nakaka-encourage na pananalita, kundi ito ay pagmiminsahe o minsaheng tinatanggap ni Job at this point in time na kung saan ay nag-i-insinuate na mabitawan ni Job yung mga bagay na inaasahan niya at sinasandalan niya at that time. Kung ano man yun ang sinasandalan niya, like yung hindi ako magkakasala, well, this is the word. This is the word na kung saan ay pupwedeng pumasok yung temptation. But then, makikita natin sa istorya na si Job ay hindi naman siya natinag sa ganitong mga pangungusap. And then sa verse 10, of course, ay kung saan sumagot siya, "You are talking like a foolish woman." Ikaw ay crazy, ikaw ay foolish woman. You're not sounding right. You are not a good person at this point in time. A foolish woman. Shall we accept good from God? Shall we accept good from God and not trouble? And all this, Job did not sin in what he said. Okay, so napansin natin maganda yung bagay na yan at binalikan niya ang kanyang asawa
at nilagay niya, ipinicture niya yung hindi magandang pag-uugali, katayuan o pananalita na siya ay isang hindi matuwid at foolish woman. At ang sabi niya, tatanggapin lang ba, tumatanggap lang ba tayo? Tatanggapin lang ba natin puro magaganda mula sa Panginoon? It means na yes, masaya ka, puro magaganda at hindi trouble. Okay? Para ang tindi ng pronouncement na ito ni Job na kaya niyang tanggapin, settled sa kanyang puso na tanggapin kung may trouble ding nangyayari. Napansin po natin yan, palaisipan yan at pwede natin pag-isipan na kung mayroon tayong trouble ngayon, pwede natin gayahin si Job at becoming patient and faithful and also becoming a person na kung saan ay tayo'y tatayo sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Now dito ang expression na masasabi mo na kaya kong tanggapin kahit mga hindi magagandang bagay or troublesome na mga bagay sa buhay, kaya kong tanggapin. I will accept not only blessing or good things from God, including yung pangit na nangyayari. Yes, I will accept. Ito ay paglalarawan ng pagtitiwala. Ito ay larawan, picture ito ng surrender. Ibig sabihin, nakasurrender ang kanyang pagkatao sa Diyos. Kumbaga, yung idea na, Lord, my life and my whole being and entire life is at your disposal. It means na ano man ang mangyari, so be it, dahil ako'y nagtitiwala sa aking Panginoon. Kaya pati trouble ay tanggap na tanggap niya. So dito sa pagkakataon na ito, napakagandang katanungan na nagkaroon na ba tayo rin ng damdamin ng ganito na atin na rin sinabi sa ating sarili, alright Lord, ano man ang mga mahirap na mga bagay, hindi ako mag-aalinlangan, hindi ako magbabackslide, hindi ako uurong, kundi tatanggapin ko anuman ang mangyari dahil alam ko ay ikaw ang makapangyarihan sa lahat, sa labas ng buhay ko, sa buong buhay ko. So, kung nagkaroon na ba tayo ng ganyang kaisipan o panata o pangako o pronouncement? Kung hindi pa, kailangan mag-aral tayo. Okay? Kailangan ay pag-isipan natin sapagkat ibig sabihin kung atin itong pag-iisipan, paghahandaan, pagdating ng time na mayroon tayong suffering, hindi na tayo nag-iisip kung anong direction pa. It seems si Job na alam niya na ang direction niya. Na ang direction niya sa kanyang pagsasabi na, well, puro lang ba maganda ang ating tatanggapin at i-accept mula sa Diyos? Hindi ba kasama pati yung mga hirap o trouble? At dineclare dito ng salita ng Diyos, in all this Job didn't commit sin in what he said. Ang ibig sabihin, hindi nagkasala si Job sa kanyang pananalita. Okay, pwede. So pwede magkasala ang tao, pananalita at sa gawa, kilos at gawa. Pero this time ay sa pamamagitan ng mga salita, hindi nakakitaan ng pag-aalinlangan at pagtalikod si Job. Kaya yan ang importante sa lahat na pati sa pananalita. Now, dahil dyan ay maglagay tayo ng pinaka-conclusion beginning doon sa verse 1 to 9 na ito'y nagtuturo na kung saan ang suffering ay can move from external loss to personal pain. Ayun, mayroon mga losses, pagkawala na external, panlabas, like yung ating anything na we possess. Pero pwede rin naman na ang suffering ay mag-translate into personal pain.
Kaya which is kadalasan pag mayroon losses o material na lost ang mga material na mahalaga sa atin, nagkakaroon ng personal pain kasi mayroon tayong emotion. Pero iba pa yung pain na kung saan ay physical mismo. So that had come to Job, and then it doesn't mean na ang Diyos ay hindi nananatiling sovereign at nananatili dahil ang Diyos hindi nawawala, and then ang Diyos ay kasama ng taong nalalagay sa pagsubok all throughout nung proseso habang dumadaan siya sa pagsubok. Okay, yun ang unang bagay. And then ang gusto ni Satanas dito sa verse 1 hanggang 9 sa kanyang appearance doon and sa kanyang conversation at sa kanyang paghingi ng pahintulot ay gusto niya na si Job ay i-curse niya ang kanyang Diyos. I-curse niya ang kanyang Diyos. And yun ang kanyang purpose kasi pag nagkaroon ng negative na pananalita, dahil cursing is about uttering words na kung saan ay nagpapakita ng rebellion. At pag nangyari ito, ay masisira, isang palatandaan na nasira na yung tiwala ni Job sa Diyos. Okay? At kitang-kita na nag-backslide na si Job once na sinumpa niya ang Diyos. Okay, like sa halimbawa, pwede niya sabihin na, Panginoon, wala namang kwenta ang sumunod sa iyo, hindi ka naman maasahan. Anything na negative na nagdi-diminish sa kapangyarihan at integridad ng Diyos. At yun ang gusto ni Satanas sapagkat yun ay masisira niya yung tiwala, paniniwala, yung faith and trust, masisira at mawawasak niya. And then, nakapalaman dyan sa verse 1 to 9, na kung saan naman, inaalaw naman ng Lord. But God allowed the test to prove para mabigyan ng pruweba ang realidad ng pananampalataya ni Job. So dito ay may pananampalataya si Job. Ang mga kapitbahay alam yung pananampalataya to some extent, but maybe hindi yung pinaka full extent, but this time ay namamagnify, nagiging obvious ngayon gaano ba talaga nananampalataya si Job. Doon sa mga nagmamasid at even yung humingi na ipahintulot yung test, in that case si Satan, ay dito ay namamalas nila, nakikita nila kung gaano si Job nananampalataya sa Panginoong Diyos. So ito ay, ang tawag ko dito ay grand display of faith dahil doon sa matinding pagsubok. So I hope na tayo rin ay sa panahon ng ating mga crisis, sa panahon ng ating mga pagsubok, mga tribulation, mga paghirap, nawa ay makapag-display rin tayo ng kung gaano kaningning, gaano katibay ang ating paniniwala pagsalig sa ating Panginoon. So doon talaga yun dapat na mag-shine. At yung nagsasabing may faith ako, well, pag dumaan yung mahirap na bagay, doon mo sabihin. At yun ang pinakatotoo. Okay? Now, dahil dyan ay masasabi natin na kung saan ay maaring maging mga conclusion and aral na makikita natin na yung suffering ni Job ay napaka painful, very confusing. Yes, nakaka-confusion. Lingkod ako, nananampalataya ako. Usually tayo, may ganun din tayo. Bakit naman to nangyayari sa akin? Well, hindi naman nagpunta dun si Job, but then it's an opportunity to be confused. At the same time, yes, very much so na ito ay very humiliating ang nangyari sa kanya. Oh, lingkod ka ng Diyos, ay bakit ngayon ay nangyayari yung mga pangit na bagay ngayon sa buhay mo? So ito'y nagdadala ng humiliation sa kanya. Yet ang kanyang integridad sa kabila nito ay nananatili
nananatili sa gitna ng labanan na ito, labanan ng paniniwala, labanan ng katatagan, labanan ng pananatili, ang integridad niyang ito ay hindi nawawala at this point in time. Okay? Kaya ang masasabi natin, mga bagay na dapat natin may apply ay una, kapag dumating ang mga suffering na personal, huwag tayo agad-agad mag-assume na tayo'y iniwan ng Diyos. Okay. Yes, kasi kuminsan, siguro hindi ako mahal ng Diyos. Siguro iniwan na ako ng Diyos. Kayo ba ay nagkaroon na ng karanasan na ganyan? Pwede kayong mag-comment, pwede kayong mag-yes. Okay lang yan, just participate. It's okay, libre yan. Mag-comment lang kayo down below. At importante yan na makapag-participate naman kayo. So bakit? Sapagkat kapag sinabi nyo yung totoo, that's practicing how to become honest, and then inyong tinatanggap na hindi dapat na kapag may mga pagsubok na personal ay sobrang bilis natin na mag-conclude na ang Diyos walang ginagawa. Ang Diyos ay pinabayaan tayo. Bakit naman? Bakit ganun? So hindi yan healthy sa ating mga mananampalataya. Although yes, we are not perfect, but then kung tayo ay tatawid sa perfection, hindi natin na uulitin pang magkaroon ng pag-a-assume na mabilis na tayo inabandona ng Diyos. And actually, yung ating mga hirap o mga pagsubok na gaano man maaaring napakalalim, napakahirap, pero ang totoo niyan, ang Diyos ay may control. Siya ay may control sa mga nangyayari sa atin. Ganun din kalalim ang kanyang control. So yan ang mga dapat nating tandaan. Ano pang dapat nating tandaan? Kapag napakasibir ng trial dahil dyan na nangyayari sa atin, but tatandaan natin na yung power ni Satanas ng kalaban ay iyan naman ay hindi absolute na eternal or superpower. Yan ay mayroon limit yung kanyang kapangyarihan. Okay, so dahil dyan ay maari tayong maraming mga question at mga katanungan, bakit ganito, bakit ganyan, ang tao kasi talagang madali ring mag-isip, di ba? Madali mag-conclude, madali magbilang, yung ganyang bagay. But then yung wisdom ng Lord overall doon sa ating dinadaanan ay kumbaga supisyente. Ito ay greater ang wisdom ng Lord over doon sa power or pain na dinadaanan natin. So yan ang dapat nating tandaan. Kahit mahirap ang ating mga trial, ay may limit na pwedeng ilagay o nilagay ang Diyos sa mga trials na yan. So dahil dyan, kagaya ni Job, kanyang pinanghawakan, he hold fast to his integrity, at dahil doon naisagawa pa rin niya yung kanyang personal na pagsamba kahit nandun siya nakaupo doon sa gitna ng abo, ashes, at siya'y nagtiwala pa rin sa Diyos, na kung saan naniniwala siya na kasama pa rin niya ang Diyos sa gitna ng kanyang mga paghihirap. Kasama pa rin niya. Yun ang bagay na kakikitaan naman natin doon na hindi niya binitawan yung bagay na yon. Kaya ngayon ay nais ko kayong ibalik doon sa verse 10 na kung saan ay sinasabi niyang shall we accept good from God and not trouble? Ayan, para para doon sa mga may mahirap na dinadaanan, ay napakaganda yung statement na ito na nagpapakita na anuman yung mangyayari, kahit na pangit na mga bagay, ay may kakayanan pala tayo na tumanggap. Not because gusto nating saktan ang ating sarili, not because na we love pain and everything, but then because alam natin na may pahintulot
inordained, inallow, di ba? And then it could be dahil sa mali din nating mga action, ibig sabihin wrong choice natin, sinful choice, kaya dumating yung suffering na ito, and because of that, we have to stand on our ground na we take responsibility dahil tayo rin naman pala'y nagkulang. And in case naman na matuwid, kagaya ni Job, and then sasabihin natin, well, God has no reason na tayo ay dalhin sa suffering. Well, hindi yan nasa decision natin. Nakadepende yan, ang decision na yan doon sa Lord of Lords and King of Kings. And since tayo ay kanyang mga lingkod, and then He can use us, yung sinasabing calling natin is to promote yung holiness ng God, yung righteousness ng God, yung power ng God, and it means na it is being displayed on our lives so that people will see kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Ang tawag doon ay just allow Him. Just allow lang, sapagkat mayroon purpose dyan na maaring hindi mo naiintindihan at first, but yet masasabi natin na mayroon kadahilanan ang Diyos. It could be may isang kaluluwa siyang ililigtas. It could be dahil sa community kinalalagyan mo, o baka workplace na kinalalagyan mo, baka may nanonood sa iyo na gusto ni Lord na hipuin ang kanyang puso sa pamamagitan ng bawat isa sa atin, o sa pamamagitan ng yung taong yun na gustong hipuin ni Lord, ay kailangan ng kapwa-tao na kung saan ay dun dadalo yung wisdom ng God, so that yung taong iyon ay makatanggap ng patutuo or witness. Ay, ang witness doon on our part, as we do our part to please the Lord in spite of our suffering, we become a witness to the lost. And so sometimes hindi natin alam na ginagamit na pala tayo, but then we just carry on, and anyway, God is using us whether we like it or not, but then He knows everything, and that is the purpose. That is the purpose of Christianity, na tayo ay ang kanyang iglesia, ang kanyang church, ay we become the beacon of life, rather beacon of light. Kumbaga tayo'y liwanag ng sanlibutan ito, and bilang nagliliwanag, hindi mo na kailangan tanungin, saan kaya ako nagliliwanag? Well, magliwanag ka lang at alam na ng Lord ko anong kanyang gagawin. Alright? Dahil dyan ay masasabi natin na yung second stage ng suffering ni Job ay incomprehensible. Kumbaga hindi matatawaran, at ito ay napakabigat. At kung tayo ay nakaka-relate naman sa dinaanan ni Job na ito, at tayo rin ay may mga dinadaanan din, ang pupwede nating magaya ay yung paniniwala sa Diyos, at pwede na nating gayahin yung kanyang mga sinabi at ipahayag ng ating mga labi na ganun din ang gusto natin, na anuman ang mangyari, Lord, I am at your disposal. You can do whatever you like, and I want to glorify your name, whether in this body or whether I am alive or I am not alive. Lord, may your name be glorified. So dahil dyan, mga kapatid sa pananampalataya, maraming salamat, at patuloy kayong mag-subscribe at patuloy kayong maglagay ng inyong comment sa ating mga video. Nakakatulong yan para lalong mag-spread, at ito ay ikalat ng algorithm. Kaya ko hinihingi sa inyo ang pagsasubscribe na ito, and then ibig sabihin kung kayo ay nakasubscribe, ay madaling lilitaw sa inyong mga panunood ang ating mga video na kung saan ay nagtuturo ng salita ng ating Panginoon. Sa inyong lahat, maraming salamat. Pagpalaing kayo ng ating buhay na Diyos, at nawa ay tayo ay manatiling
sumasamba at may katatagan sa gitna ng ating mga pagsubok. At kaya natin yan sapagkat sa biyaya ng ating Panginoon. Sa inyong lahat, muli maraming salamat at ito po ang inyong kapatid na nagsasabing see you next time and God bless you all. Shadows and trials I cannot hide.